Hello mga amiga at amiga, welcome back sa aking channel. For today's video mga amiga, magluluto tayo ng pansit. Pero hindi yung typical na pansit na niluluto natin, pansit canton or bihon o di kaya sautanghon, kundi yung gagamitin ko dito ay Japanese noodles, hindi Spanish. Japanese noodles mga amiga. Yung parang ano siya, parang miswa ang lasa niya mga amiga. Pero tingnan natin mamaya kung gigisahin ko siya dito o kung mawala yung lasa niya. Kaya ayan, marami din naman akong sahog na ilalagay. Bali yung aking Japanese noodles na ginamit dyan, mga 600 grams lang. Pero marami akong sahog, mayroon akong baboy, tapos may manok ako dyan, at saka shrimps, mamaya makita nyo dyan. So ayan, inuna ko muna silang dalawa. Yung baboy kasi hindi naman ganun katigas yan kaya mabilis lang yan siya lumambot. Yung binibili ko lang yan sa supermarket ba mga amiga, yung nakahiwa na siya ng manipis, kaya in-slice ko lang din siya ng mga maliliit. Tapos yung aking chicken breast, hiniwa ko rin ng halos ganun din siya kalaki, para sabay-sabay silang maluto. Tapos naglagay na rin ako ng mga seasonings niya, like oyster sauce, soy sauce, at saka naglagay din ako ng sesame oil kasi pampadagdag sarap yung sesame oil. Medyo mahal nga lang yun siya pero yung employer ko kasi malalaking bote ng sesame oil ang binibili niya. Tuwang-tuwa siya dyan. Kaya puro malalaki dito yung mga botelya namin, yung bote ng soy sauce, ang laki din, yung bote ng sesame oil, pati yung mantika, yung olive oil, kaya tuwang-tuwa ako magluto dito. Ang dami kong gagamitin. Tapos ayan, nagisa na ako ng bawang at saka sibuyas, mga amiga. Tapos sinunod ko na rin yung carrots, at saka tingnan yung aking beans dyan bilog kasi yan hindi ay yung beans ba na malapad na maganda hiwain ng paslant. Iyan hindi kasi, kaya ayun ang ginawa ko, pinagsasaksak ko na lang sila. Pinagsasaksak. Okay naman din. Tapos nagdagdag ako ng konting soy sauce. Tapos ayan, minix ko na sila. Diba ang ganda ng niya, ang ganda ng itsura niya mga amiga. Tapos ayan pala sa tabi mga amiga, kung nakita nyo, mayroon ako dyan tubig na pinapakulo kasi ilalaga ko muna yung noodles ng mga 4 to 5 minutes bago ko siya i-mix dyan mamaya sa aking mga sahog. Talagang inaabangan ko yan mga amiga kasi pag sumobra yan siya, pag na-overcook siya, ay ang pangit na talaga kainin. Ang lambot-lambot na niya, yung parang lugaw na siya. Diba ang pangit naman ng pansit na basang-basa. Pag pag soup, okay lang yun. Kaya lang hindi naman siya soup, kaya kailangan kailangan talaga on time siya. So ayan, naglagay din ako ng konting tubig dyan. Konti lang talagang tubig kasi yung pansit, yung noodles, na yan malambot na siya. So ayan, after 4 minutes, in-strain ko na siya. Tapos pagkatapos niyan, banlawan ko siya, banlawan ba anong tawag doon? Sa running water ba mga amiga? Cold na tubig para hindi siya magdikit-dikit. Tapos, pagkatapos yung malamig na siya, lagyan ko siya ng olive oil para, tapos, paghiwa-hiwalayin sila kasi dapat, nakahiwa-hiwalay, hindi nakadikit-dikit. Bawal ang dikit-dikit mga amiga. Kaya, ayan, habang inaantay ko yung aking noodles,
Yung aking mga sahog naman, andyan lang siya. Nag-aantay din. Okay lang yan, ganyan kadami yung medyo sabaw siya ng konti kasi i-absorb naman yan ng ng noodles mamaya. At saka may gulay pa kasi akong idadagdag dyan, kaya kailangan ko magdagdag ng tubig. So ayan, yung shrimps kasi huli ko na nilagay dahil parang pang-insalada na shrimps na ang nabili ko mga amiga. Yung mga ready to eat na siya. Kaya nilagay ko na lang sa huli kasi para hindi siya ma-overcook. Ayun ang sinasabi ko na magdadagdag pa kasi ako may gulay na parang repolyo, parang bagyo cabbage yata yan. Kaya kailangan ko kaya naglagay ako ng konting tubig para dyan. So ay nagdagdag din ako ng sesame oil. Dahil tinikman ko siya, parang kulang kaya dinagdagan. So ayan, pagkatapos ng ready na, yun nilagay ko na yung noodles. Tapos, diba, tama lang din ang sauce, ang tubig, So, para lang ma-mix siya. Diba, mga amiga, tama lang din yung tubig ko. Marunong na ako magluto ng pansit. Dati, hindi ako marunong yung hindi ko kaya mag-estimate ng tubig dati, Pero ngayon, tingnan nyo, marunong na ako, So, ayan, diba, ang bilis lang, minix ko lang siya, okay na siya. So, ayan na siya. Ilagay ko siya sa panglagyan, mga amiga, kasi ako lang mag-isa kasi ako lang naman kakain yan. Ako nagluto para sa sarili ko. So, ang gagawin ko dyan, palamigin ko lang siya dyan muna. Tapos, yun, balutin ko naman siya. Ilagay ko sa ref, as a freezer. Tapos, pag nag-crave ako, at least, kukuha na lang ako, tapos kakain ako. Okay lang naman yan, ilagay sa freezer, mga amiga. Tapos, pag gusto mo siyang kainin, ilabas mo lang siya, tapos, yun, iinitin mo. Pero maganda kung pagkalabas galing sa freezer, hindi mo muna iinitin, yung hayaan mo muna siya yung matunaw, yung ice, bago siya initin, para mas masarap. Kasi kung may tubig pa, baka mamaya basa-basa yung noodles, hindi masira naman na yun. Tapos, syempre, presentation, kailangan yung mga sahog at gulay na sa ibabaw. So, ayan na mga amiga, yung ating finished product. Ayan, tikman mo na ang baboy. Sa tikim-tikim ko na ngayon mga amiga, alam nyo ba, pagkatapos ko luto, parang busog na ako. Kaya minsan magluluto ako, tapos, malasahan ko lang talaga yung sarap niyan, kinabukasan na Kasi parehas na, di ba, tikim ako ng tikim, tapos busog na ako. So, ayan mga amiga, diba? Mukhang maganda naman siya mga amiga. Pero masarap ang lasa mga amiga. Parang siya, lumalabas pa rin yung lasa ng noodles na parang miswa. Miswa, pero masarap naman siya mga amiga. Kaya sana, try nyo rin mga amiga. Try nyo rin kasi masarap talaga siya. So, thank you sa pag-watch ng aking video mga amiga. See you on my next vlog mga amiga. Bye-bye. God bless.